Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang speedy trial. Isang karapatan ng bawat akusado sa ilalim ng ating saligang batas. Ang tanong, gaano nga ba katagal dapat ang isang kaso bago ito maging delayed justice? Ang right to a speedy trial ay nakasaad sa Section 14, Article 3 ng 1987 Philippine Constitution. Sinasabi dito na in all criminal prosecutions, the accused shall be entitled to a speedy, impartial, and public trial. Kasama rin ito sa Rule 119 ng Rules of Criminal Procedure at sa Speedy Trial Act of 1998 o ang RA number 8493. Ang layunin ng batas sa iwasan ng unreasonable delay na pwedeng magdulot ng undue prejudice sa akusado, tulad ng pagkawala ng ebidensya, testigo o paghihirap sa preventive detention. According to RA 8493 and Supreme Court rules, ang first hearing ay dapat within 30 days from the filing of the information. Ang kabuoang trial naman ay dapat matapos within 180 days o 6 months mula sa unang hearing unless ma-extend na dapat ay may justifiable reason. Pero mayroon tayong mga exceptions. Hindi automatic na void ang kaso kapag lumagpas ito sa itinakdang araw. Ang korte ang magdidetermine kung may valid reason o kaya ay delaying tactics lang ang dahilan at kung ito ay naaayon sa batas. Sa kaso ni Magno versus People of the Philippines, na-acquit si Magno sa kaso laban sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, matagal ang naging pagkaantala o delay. Mahigit 13 taon ang lumipas mula sa pagsampa ng kaso hanggang sa pag-aksyon ng korte. Walang sapat na paliwanag ang prosecution kung bakit hindi umusad ang kaso sa mahabang panahon. Hindi kailangang patunayan ng akusado ang masamang motibo ng prosecution. Sapat na ang katibayan ng hindi makatarungang pagkaantala na nagdulot ng prejudice gaya ng pagkaantala sa hustisya, stress, kahihiyan at pagkaabala. Ang karapatan sa mabilis na paglilitis ay hindi maaaring baliwalain, kahit pa may mga naging abala sa panig ng akusado. Dahil ang pangunahing obligasyon para sa speedy trial ay nasa prosecution. Kung sobra na ang delay at hindi mo kasalanan, pwede mong gamitin ito to seek the dismissal of the case. Kaya tandaan po natin, kung ikaw ay naakusahan ng krimen, i-monitor ang iyong kaso. Mag-demand for trial and not for delay. At kung sobra na ang tagal, kumonsulta sa abogadong pwedeng mag-file ng motion to dismiss based on violation of right to speedy trial. The right to speedy trial exists to protect the innocent and ensure fairness in our justice system. If you found this video helpful, like, share, and subscribe for more legal content made simple. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.